From this to this, o diba, ang simple niya lang kumarites pero ang ganda nga ring tingnan. Nagmukhang malinis na nga po itong aming lutuan dahil matagal na nga rin po iyang ganyan ang itsura. Kahit anong linis ko nga doon kumarites, ang dumi na nga lang din tingnan dahil ilang taon na nga po na ganun na siya. Nag-iba na yung kulay ng pintura at hindi na maganda tingnan. Kaya nag-order na nga rin pa ako sa Orange App ng ganito at nahirapan din talaga akong mamili ng kulay. Dami ba naman ang pagpipilian ng kulay kumarites, talaga namang mapapaisip ka kung anong maganda at bagay dito. So ayan, tinanggal na nga po ni Jowa isa-isa dyan yung mga nakalagay para malinisan niya na. Dating sa pagpaplano ay ako, pero si Jowa din talaga yung magaling gumawa sa mga ganyan. Siyempre mas maganda pa rin talaga tingnan na hindi lang basta dinidikit iyan. Ganito nga lang kaliit yung aming lutuan kumarites ay yung pinagpapatungan nga po ng induction cooker ay lagayan nga po yan ng mga gamit ni Jowa. Tuwin ko man baguhin yung lagayan ng aming lutuan ay wala nga rin pong mapagpwestuhan. Siyempre may tindahan nga kami kumarites kaya yung ilalim ng hagdan namin ay puro bote din iyan. Hanggang doon sa pinakailalim ng lababo. Dating talaga sa tamang sukatan ng mga bagay-bagay ay talagang magaling dyan si Jowa. Sisiguraduhin niya ngang nakafit lahat ng mga sinusukat niya. 5 piraso nga lang po na ganyan yung binili ko, kaya sabi ko nga sa kanya huwag niyang sayangin. At dahil baka mag-short nga kami, may mga kantuhan at siruho nga dyan kumarites dahil kita nyo naman hindi nga pantay yung paglalagyan niyan kaya talagang sinusukat niya. After niyang masukat, ayan, at pinuputol niya na nga rin iyan. O diba kita nyo naman dyan kumarites na saktong-sakto lang din talaga yung kanyang ginawa. Ginamitan niya nga po iyan ng no more nail para maidikit niya nga po iyan. Kahit maliit nga lang itong bahay namin ay talaga namang gustong-gusto ko rin talagang inaayos. Buti na nga lang din talaga marunong si Jowa sa mga ganito dahil ito nga po yung kanyang trabaho. Dahil all around nga po siya sa construction kaya naman makakatipid nga rin po talaga ako pagdating sa labor. Hindi naman nga rin kailangan bumili ng mga gamit na dahil mayroon na rin siya. Ang gagastusin na nga lang din talaga namin ay mga materyales. Pero sa ngayon pag may gusto nga akong ipagawa dito sa bahay ay yung pag may extra lang kaming pera. Syempre kailangan din talagang nakaplano para hindi nga tayo ma-short. Kahit hindi naman ito kamahalan kumarites abay, pwede pa rin ito makaapekto sa ating puhunan. So ayan, at kinabit niya na nga rin po yung pangalawa kumarites at nilalagyan nga po iyan ng tape para hindi nga po mahulog habang hindi pa nakadikit. Mabilis lang naman iyan matuyo kumarites at tatanggalin din naman kaagad iyan. Kailangan nga lang din po patuyuin muna para naman mas dumikit nga po yung ginamit na no more nail dyan. Parang ang dali lang tingnan kumarites kung ito nga po ay yung trabaho mo, pero talaga namang nakakabilib yung mga nanay na nag-DIY at sila nga lang po yung gumagawa nito. Baka kasi pag ako gumawa nito kumarites abay hindi magpantay-pantay at masayang lang yung materialis. Pero kung tingnan mo nga ay parang ang bilis lang gawin at talaga namang kailangan mo lang siyang idikit. Pero pagdating sa pagsusukat dyan at pagputol ay talaga namang napakahirap gawin iyan. Marami kasi akong mga nanay na nakikita na gumagamit nga nito sa pagdi-DIY nila at talaga namang nagagandahan ako sa resulta. Dahil gaya-gaya tayo kumarites kaya naisip ko nga na ito na lang din yung gawin at mukhang bagay din naman sa aming maliit na lutuan. O diba, at malapit na nga rin talaga siyang matapos. Paulit-ulit lang naman yung proseso kumarites dahil pagkatapos nga pong sukatan ay ididikit nga po iyan. Pagkatapos dyan ay doon naman siya sa mga maliliit at nakaputol na nga po yung isa nito. Kaya ididikit niya na lang po iyon kumarites, o diba. Dahil yan nga po yung kanyang unang pinutol. Maaga nga yung out nila sa work kaya naman may time pa nga pong mag-DIY. 7 AM to 4 PM nga po yung trabaho nila. Maganda rin nga ito ilagay sa mga TV wall kumarites, kaso wala naman kaming TV wall dahil maliit nga lang po yung space ng pinaglalagyan ng TV namin. Gusto ko nga rin talaga magkaroon ng lagayan ng TV na maganda. Siguro kung may pera na kaming pang-ayos kumarites, doon ko nga gagawin iyon sa taas. Dito kasi sa baba ay hindi pwede dahil puro nga po paninda yung nasa paligid. Kaya bawat lingon mo dito sa aming sala kumarites ay paninda. Siguro kung walang tindahan itong baba namin kumarites ay talaga namang aesthetic ito. Pero ang pagkakaroon ng tindahan ay blessing dahil malaking bagay na tulong nga po yan sa pamilya namin. Kaya mas pipiliin ko pa rin ang magkaroon ng tindahan. So ayan, nasa last part na nga po siya dyan kumarites. Sinusukat niya na nga po iyan. Last na nga rin po iyan ng materialis kaya sabi ko nga ay dapat yung sukat na sukat dahil baka mabitin nga po itong aming DIY. Anong mas maganda kumarites kung didikitan din namin ng WPC yung pinakailalim ng hagdanan para mas pantay tingnan. Medyo pricey lang siya pero tingin ko ay magmumukhang maaliwalas nga ito. Yung ilalim kasi ng hagdanan namin kumarites, kahit anong linis ko dyan, marumi na nga rin tingnan dahil matagal na nga rin po yung pinakapintura niyan. Pinalagyan ko rin po pala ng lead light iyan kumarites at ito na nga po yung after ng aming project. Tricolor nga rin po yung lead light na nilagay ko dyan. So, ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.